Eto na nga, sabi nila sa akin, ano daw ba yung atraso ni Marcoleta? Kasi sabi ni Ombudsman, qualified daw si Marcoleta para makasuhan ng plunder. Ang plunder kasi yan, yung pag-iipon mo ng mga pera na higit sa 50 milyong piso. Halimbawa, yung mga pinanggalingan ng pera, hindi lang yun sa public funds ha. Yung sa public funds, pwedeng nangungumisyon ka sa mga projects, mga ganon. O kaya kumakausap ka ng mga politiko na bigyan ka ng pera, parang ganon. Tapos nakuha mo dahil sa pananakot, pwede rin, di ba? Tapos yung ano naman, yung sa private naman, pwede rin mangyari. Kasi pwede rin naman sila magbigay. Katulad nangyari kay Mike Defensor, nagbigay ng ilang milyon kay Marcoleta para sa eleksyon nga naman kasi tatakbo siya. Yun ay ikaw ay kung public official. 'Di ba? Ano daw nangyari kay Marcoleta? Private naman daw yung binigay ni Defensor na pera, private fund, hindi public fund. Kasi nga kasama rin yung private fund. Buti sana kung ganito nangyari. Kung si Marcoleta sana nag-resign muna bilang isang congressman during that time of the election, walang problema. Kasi hindi na siya public official. May karapatan na siyang tumanggap ng donasyon kasi tatakbo siya sa Senado. Ngayon, okay na yun. Kaso mo, hindi naman siya pa resigned noon. Public official pa siya. Kaya talagang medyo may something. Ngayon, wag muna kayong magagalit sa akin. Baka sabihin nyo, kinakampihan ko ang ombudsman. Hindi kasi talagang meron. Ngayon, eto na ang gist dyan. Kaya nga nagmamarikuryo ang mga iglesia, ang mga INC. Bakit? Bakit si Marcoleta lang? Di ba? Bakit? How sure are they na talagang si Marcoleta lang ang nagpa-plunder? Yan, naintindihan nyo na. Yun ang gusto nilang ipaglaban. Bakit, inaano lang, sinosolo out lang yung mga kalabang politiko. Pero, sure na ba kayo? Halimbawa, si PBBM, wala ba talagang plunder yan? Gets nyo? Yung mga nasa House of Representatives o kahit na yung mga nasa Senate, inimbestigahan ba yan isa-isa? At sigurado ba kayong walang plunder yan? Yun ang ipinaglalaban ni Sinisingle out kasi yung mga kalaban ng administrasyon ngayon. So, dapat nga naman, pag accountability, hindi dapat ganyan. Selective Dapat, kung isa titignan, sisilipin, dapat lahat silipin na para fair. 'Di ba? Yun yung ipinaglalaban nila, yung fairness. Ngayon, sabihin na natin na, sige, talaga namang may nagdonasyon na, si Defensor nga, nagdonate ng ganyang pahalaga kay Marcoleta, wala naman sanang problema. Kaya lang naman nagkakaproblema kasi kinakasuhan ka. Naintindihan nyo? Walang problema. Halimbawa, yan sila Luis Troy, yan sila yung mga iba pang politiko, yan sila De Lima, lahat yan. Imposibleng walang nag-donate dyan. Grabe. Napaka-imposible. Kaya lang, hindi sila nakakasuhan kasi walang nagkakaso sa kanila. Di ba? Mantakin mo naman kayo na may iglesia. Bakit hindi nyo isa-isahin? Kumuha kayo ng mga impormasyon. Mag-part na kayo bilang isang accountability na parang kayo na yung ang lawak ng iglesia. Ako sa inyo, di ba, may inaapi kayong isa nyong kandidato, sampahan nyo ng kaso yung iba. Kaya lang talaga ngayon, wala naman talagang magsasampa ng kaso at maglalakas ng loob sa kakampi ng administrasyon. Tama ba? Naalala ko tuloy dati. Alam nyo ba, kamuntik ding sampahan ng plunder dati si Lenny during the time of the pandemic. Kasi tumatanggap siya napakaraming donasyon. Lagpas sa 50 million during her time. Pero ang sabi ni Tatay Diggs, wag mo nang pag-isipan yan kasi kailangan natin yan dahil tumutulong naman siya, sabi ni Tatay Diggs. Di ba? Tapos ang ginawa ni Tatay Diggs,
sinisante niya yung gustong magkaso kay kay Lenny. Kung naaalala nyo pa yan. Kasi yung mga kakampings diyan, tsaka yung mga dilawan diyan, may amnesia sila kapag ka maganda yung ginagawa ni Tatay Diggs doon sa mga kakampi nila. Pero kapag ka yung ginawa ni Tatay Diggs sa kakampi nila medyo hindi nila gusto, yun talaga alalang-alala talaga nila yun. So dapat nasampahan din si Lenny. Kaya lang hindi nagsampa ng kaso si Digong. So therefore, yun yung sinasabi ng mga INC. Bakit nyo sinasampahan si Marcoleta? Kasi kaaway siya ng administrasyon. Naintindihan nyo na. Kung wala namang magsasampa ng plunder, di walang problema. Dire-diretso lang si Marcoleta. O ngayon, ang gawin nyo, hanapan nyo rin yung iba ng mga nag-donate sa kanila. Sigurado ko marami yan. Ako, halos lahat yan. Promise. Siguro kung mambawa buong institusyon ng Senado tsaka ng House of Representative, nako, mangilan-ngilan lang dyan ang hindi makakasuhan ng plunder, pero halos lahat yan nagpa-plunder. Promise. Kaya lang, nagkatagpo. Hindi naman sila kalaban ng administrasyon. Kaya hindi sila makakasuhan. Katulad ng ginawa ni Tatay Digong. Si Tatay Digong medyo kinokontra pa siya ni Lenny, di ba? Pero mas priority ni Tatay Digong na makatulong sa taong bayan kaysa yung ganyan na magpupolitika dahil nga may plunder na ginagawa si Lenny. Pero dapat talaga nasampahan si Lenny. Ewan ko kung pwede pang isampayan. Palagay ko pwede pa naman. Bahala na kayo. Kasi at least alam nyo na hindi lang si Marcoleta ang gumagawa ng plunder kung sakasakali. Kasi pwede pa naman siyang pumunta sa Supreme Court Alam mo, para wala yung plunder case niya, kailangan bigay niya lahat ng resibo na pinagamitan niya doon sa kung ilang milyon man na yon, tapos patunayan niya na ginamit niya talaga sa eleksyon lahat ng yon. Kasi pag Senate naman, nasa budget naman yun Nasa cut-off naman ata yung natanggap niya, kaya pwede niya pang gawa ng paraan yan at pumunta siya sa Supreme Court. Kaya nga lang kasi talagang makukulong siya kasi reclusion perpetua. Ibig sabihin, habang buhay na pagkakulong. Di isipin nyo na lang mga kakamping, kung talagang kaugali ni Tatay Digong si BBM, paano na yun? Kawawa naman yung nanay ninyo, di sana pala habang buhay na nakakulong na. Kasi may plunder din siyang ginagawa during her time. Kaya nga, huwag tayo masyadong nagsasabi na malinis. Kasi paminsan, sa batas, hindi natin alam, nagkakamali na pala tayo. Kaya nga dapat, pag nasa gobyerno ka, bago ka umaksyon, talagang tinitignan mo muna lahat ng nasa konstitusyon at kung ano-ano. Hindi naman sinasabi natin na masamang tao si Mother Lenny, no? Kaya lang, may act of plunder siya during her time na hindi nga lang pinatulan ni Tatay Diggs. Naintindihan nyo na.